Tingnan nyo, tita, dami kong succulents. So, galing yan kay, ano ba, Daimera. Laswa pa uli-uli sa mga kasakit sa kalubutan mo sa biyahe, no? Dahil sa alam ko na miss nyo na talaga ako. So kahit na medyo lobat pa itong tuhod ko, gintira ko na agad-agad ang voice over natin dyan. So hindi mo na natin gagalawin yung mga video natin ang galing sa biyahe. Kahit haba-haba nun, tinalilibog nga ako kung saan ako magumpisa. Kasi gusto ko magtikal-tikal na naman ako sa mga pinanggagawa-gawa ko doon ba. Umuwi tayo ng lobat. Wala na tayo, naubos talagang 1 million namin allowance. So, medyo magpuasa tayo ngayon mga ilang weeks talaga. Kasi advance ko naman yung mga ilang weeks yun. Kaya nag-shopping, asente nyo doon. Uy, deserve ko man yun. Uy, nag-enjoy talaga ko doon. Doon nga lang ako sa mga sale. Tingin, piyong-piyungan ko lang ng konti. Bala na dyan. So, hello mga tita and tito. So, for today's video, andito na naman tayo sa bahay ni Lola. Ngayon, maaga pa kami naglukso ni Angkol, Kasi kagabi, malapit na kami sa bahay. Tumawag yung aking sister-in-law. Nagsabi na siya nga, malapit na kayo. So, sabi ko na, ilang minuto na lang bahay na ay doon. Nagsabi na siya sa amin na may problema. Very good talaga yung aking sister. Hindi siya talaga nagsabi nung nasa biyahe kami. Kasi ayaw niya kuno na mabother kami ba? Para mag-pasyal-pasyal kami na masaya din. Mga ilang araw din pala, tita, na medyo maluya do yung matanda ba? Parang wala doon imik, ganun, ganyan. So, pagpunta niya daw kagabi, agin bit-bit niya na, pinapa-hospital niya na, ikay hindi na nga halos daw, kuno ba ng luya na ba? Sabi ko, namingaw ka lang siguro sa akin, mama. Kaya maaga pa lang, tita, aga-aga pa kami ni Angkol doon. Mga ilang oras kami doon. Chika-chika kami, lahat ng mga, namin, kung ano-gano kami kasaya doon. Tapos nang tanong siya sa akin, sabi niya, ti, masaylo na kayo doon? Sabi ko, never! Kasi tita, alam ko malungkot lang yun siya, kaya wala kami, baka sabihin niya nga, naghahanap na kami na matirahan doon, mahanap na kami ng trabaho doon. Ay, sabi ko, never! Ay, dito talaga kami sa iyo, miss na miss ka namin. Ayun, pinaliguan ko siya, gindinis ko naman ang bahay niya. Marami kaming ginawa ni Uncle doon, isa-isa kami ng trabaho. Ayun, nag-smile na naman siya, te. Sabi ko sa inyo, sabi ko mamaya magluto na naman tayo ng presko na pagkain mo para masarap na naman. So pagkatapos, nag-uwi na kami ng bahay, tigutom ko, tita, kami julubat mo. Dumating kami ng bahay kagabi, mga alauna. Pero natural, alam niyo naman ang mga tayo ng mga Pilipino, gakati talaga yung kamay, buti kung hindi ka makapang-diskarga. Akala ko pagka-diskarga namin ng mga gamit, akala ko matulog na ko ba? Ay, nung maya-maya tinagalaw ko yung isang bag. Hala, nagsunod-sunod na lang, te. At saka nalinis ko ng lahat-lahat. So natapos kami ni Angkol, mga 3:30 ng umaga. So nagulay ako. Sabi ko maglaswabla ako. Taka perfect din. Na yung may ginamos ako na dala doon ng galing sa Melbourne. Dagdagan pa talaga ng limonsito na pinanguha ko doon sa farm ni Daimera. Wala na ako gahingi-ingi. Diretso na agad. Sabi ko pang lagay mo din sa box ko. Tita, malas-malas talaga. Pagdating namin ng Melbourne kahapon, ay nang Adelaide ba? Ay, sarado man ang bigatlan ng mga tindahan. Tiketi, Domingo pala? Ay, nakalimutan ko na Domingo. Hindi kasi kami pwede magdala ng mga prutas nang galing sa Victoria, tita, kasi mapinalty kanyan sa borders. Hindi pwede mag-cross ang mga fruits dito sa South Australia. Sa borders palang itapon mo na yan sa basura. So, gusto ko sana magdala ng mangga, pero ayaw ko naman na penalty. Madakpan tayo, tita, kasi minsan kung doon ka pa talaga nag-try na maggawa-gawa ng mga illegal, doon ka pa talaga madakpan. So, sitaw na lang talagang natira kung wala na tayong magawa niyan. Alam mo naman ang mga behave tayo ng mga citizen, no? So, dapat sundin natin ang mga rules na yan. Kahit nang gabuntis ka pa dyan kung gusto mo magkain ng mangga, ay tingnan nga ka muna, O magbili lang tayo sa susunod, So, sa haba ng mga ginawa namin ngayong araw ni Uncle, tita, nakatulog man ako ng mga ilang oras, te. Basta ang last ko na nalala, si Inday Asher nagasayaw-sayaw dun sa akin sa harap ng sofa. Tapos, ang damgo-damgo ko, tingnan nagaluto do ako ng ulam. Naalala ko naman, luto pala ako ng ulam ni Lula. Buti na lang, tita, kasi Angkol naguragok din. Buti na lang na sa panaginip ko ba, sabi niya, Day, gumising ka na kayo, magluto na tayo ng ulam ni Lula mo, ni nanay mo ba? So ayun, nahingagaw ko siya. So parang hindi ko talaga na, tita, ma-fix ang utak ko kung kaldereta bang lutuin ko ano ba. Pero sabi ko parang napupurga na ito si Lula ng mga kaldereta ko ba. So ayun, gingisa ko yung karne ng maraming kamatis. Parang kinamatisang manok lang ba. Pero ko parang kulang man, wala siyang magulay-gulay. So ginuto ko yung tong gulay na galing kay Daimera sa farm niya Balao. Madali ang luto lang ito, tita, pero very fresh na siya. Kasi 1 week din talaga na wala na kain na presko si Lola. Puro lang talaga yung mga luto-luto na mga iniwan ko doon, tsaka nagadala din yung aking sister-in-law, pero sabi niya masarap na yung akin. Naluto.
Ano na naman yan? Hindi yan pasipsip. Kaya talagang napurga na yan si Lola ng mga Asian na pangluto ba? Alam niyo naman mga puti dito, tita, mga pasta-pasta, ganun. Ang atin niya, very fresh yan all the time. Kaya mahilig yun sa mga gulay-gulay. Kundi natural, mga pasipsip natin gumagana din minsan. Kaya winner talaga tayo sa mga luto-lutuan dyan. Since wala naman trabaho si Uncle ngayon, tita, hanggang Webes pa, no? Bongga, no? Oh. So siya muna maghatid doon kay Lola, tsaka ako yan dito sa bahay at imanin ko na yung mga bata para at least makablog na ako, tita. Naka-charge na ako ng battery ko kunti, mga 3 oras din, no? Anong oras ko nag-start ng tulog? Mga alas 4 siguro, nagising ako. Alas 4, alas 5, alas 6, alas 7. Ay, mga 3 oras din talaga, tita, ang full charge ko gawa. Nagapahinga-pahinga lang naman ako, tita. Wow, hindi ko talaga mapigilan ang katawan ko, tita. Parang nag-shutdown lang siya talaga, nagsabi na, natapos na kasi yung mga excitement ko, tita. Ubus na din ang pera ko. Wala na akong pera ngayon. Tabang.